Pag-usapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, parang napakatahimik po. Hindi ko po alam kasi na February 1 na pala ngayon. Akala ko January pa din. Hindi ako makagit over sa January. February na pala. Kaya di ako nakared. Kasi akala ko talaga January pa. Ang alam ko lang na February pa. Okay po mga kapatid, pwede po tumayo po tayo saglit, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. At Lord, alam namin Panginoon na ikay palagi gumagabay sa amin, palagi kang nagtuturo sa bawat sa amin Panginoon sa aming mga araw-araw na ginagawa Lord sa aming mga problema. Hindi mo kami pinapapayaan Panginoon na despite Lord God sa mga trials, despite sa mga dinanas namin na mga kunting problema Lord God, hindi mo kami pinapabayaan Panginoon. Kahit sa aming mga physical na pangangatawan, sa mga karamdaman Lord God, andun ka palagi Panginoon, andun ka lagi na napagaling kami Panginoon. Kaya Lord, sa umaga mong ito, as we study your word Lord God, salamat Panginoon, ikaw po ang isang maparangalan na Diyos. Ikaw ang isang maluwalhati sa bawat sa amin Panginoon. Ikaw ang may taas Lord God, walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng lamang Jesus. Kaya Lord, sa umaga mong ito, pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan mo lamang Jesus. Natin magsabi ng Amen. So, pwede na pa tayong umupo mga kapatid. Hallelujah. So, ngayong umaga po ay pag-usapan natin ang unang Juan, chapter 1, verse 9, mga kapatid. It's about confessions of sins. So, yan po yung bago yan mga kapatid, babasahin ko po. Sige, babasahin. Okay na, Pastor. Yung po. Sa verse 9, babasahin ko mga kapatid. Or basahin natin kasi andito naman pala sa harapan. Okay, ready, go? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Purihin po ang Diyos pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito po mga kapatid ang binasa natin. Ito po kasi ay isang pinagdidebatehan na talata. Pinagdidebatehan kasi sabi nila na hindi daw ito nag-a-apply sa mga Kristiyano na bagkus ito po ay sinasabi para sa mga unbeliever o non-Christians. So yun po yung itatake natin for this morning para alam din natin kung saan tayo lulugar, di po ba? Napaka-importante po kasi yun sa mga buhay natin mga Kristiyano para hindi tayo maging anga-anga sa mga salita ng Panginoon. So now, alamin natin kung para kanino nga ba talaga yan yung verse na yan. So tataas tayo sa verse 1, babasahin po natin mga kapatid hanggang 10 ng verse John chapter 1 verse 1 hanggang 10. So babasahin ko po. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Verse 2, the life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. Verse 3, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Verse 4, and these things we write to you, that your joy may be full.
5. This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. Verse 6, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Hallelujah. Purihin po ang Diyos pagkabasa ng kanyang mga salita. So mga kapatid, sa umaga po ito po kasi ay nag-argumento yung mga nagka-iba-ibang mga simbahan patungkol po din sa versikulo na yan, sa verse na yan. Sino po ba talaga yung pinatutungkulan yan, mga kapatid? So, sa binasa po natin ngayon, mga kapatid, ang sabi ng iba is, yung 1 John 1:9 is a para siyang soap formula. Parang formula ng sabon na if we confess, then yun nga, mawawala. He will cleanse us all our unrighteousness. So, unang-una po mga kapatid, nung tinanggap natin si Kristo, amen, tinanggap na po ba natin si Jesus Christ sa ating buhay? So, yung time na tinanggap natin si Jesus Christ, kung totoo po yun sa atin, kung totoo po yun sa puso natin na you are sincerely na kinonfess mo yun, that moment ay pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Pinatawad na tayo. Amen? Amen. So, sana po ay kumbinsido kayo doon. Nung time na tinanggap natin si Jesus Christ, that moment ay naligtas ka. If you are, kung totoo talaga sa puso mo na tinanggap mo si Kristo. Amen. So, yung 1 John 1:9, matatakil natin yan. Puntahan muna natin si 1 John chapter 2, verse 12. Sa New King James pa din po ng version. Babasahan na. 1 John 2, yan. Okay, basahin ko po. I write to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. So, ang ating mga kasalanan ay forgiven. Forgiven means past participle na po yan, di ba? So, it's past tense, nangyari na. So, importante po kasi yun na maintindihan natin yung salita ng Panginoon kung ito ay pangkasalukuyan o pang nagdaan o pang inaharap. Kasi pag di natin po alam yung mga bagay na gano'n, di natin alam kung busog na tayo, di ba? Tama po? So, basic lang naman po yung yung sa mga tenses ng English, di ba? Kung ito po pang nagdaan, so past tense. Kung ito po yung present, so sa kasalukuyan, ibig sabihin niya nangyayari. Future. So, yung sinabi ng verse 12 ng chapter 2 ng 1 John ay forgiven. So, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Have been forgiven. Sa ibang salin pa rin, have been forgiven. Yun yung nakalagay doon. So, ibig sabihin, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. So, marami kasi nagsasabi na si 1 John 1:9 saka si 1 John 2:12 ay nagpupuntradik sa other. Parang nagpupuntradik sila. Eh, how come na forgiven na yung sin mo, pero what if we confess our sins? He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness.
kasi mga kapatid, sa mga epistle kasi, sa Biblia, kailangan po natin malalaman yan kasi doon po kasi yung konteksto eh. Di po ba? Sa mga epistolary po kasi na ano, sa mga epistle, mayroon po kasi yung sinusulatan. So may mga audience, kung sino pinapatungkulan. So kagaya din po nitong tinatakil natin ng umaga po ito mga kapatid. So 1 John 1:9. So ang salita po ng Panginoon ay hindi po yan nagko-contradict. Amen? Hindi po yan nagbabanggaan. Tama? Naniwala po ba kayo doon? Although, makikita natin na yung parang kung sa Bisaya pa, balikwaot ba? Dahil hindi sila magkatugma. Pero, hindi po nagko-contradict ang salita ng Panginoon. So, it's just that, mayroon po kasi pinapatungkulan, may audience, si Apostle John. Di po ba? Sa pinag-aaralan natin. So, sa Bible School po kasi, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mayroon po kami subject na hermeneutics. So, mayroon po kami hermeneutics. So, ang sinasabi na ang hermeneutics is the art and science by which the meaning of the text is discovered. So, ang mga prinsipyo ng hermeneutics, you have to interpret the text according to its context. Kaya may konteksto po yun yung binabasa natin na kung ano yung pinapatungkulan doon. So, kailangan natin i-discover yung meaning ng text. Kasi hindi tayo pwede maggawa ng meaning eh. Yung sarili natin na babasahin natin, magbigay tayo ng meaning. So, ma-out of context tayo, nagbibigay tayo ng which is very dangerous sa pagtuturo. Kasi tayo yung naglagay ng meaning eh, yung mga puro-puro. Kaya sa mga Bible study minsan, di ba, magbigay ng verse, ano mga palagay mo, ano mga ganito palagay. Kaya umabot sa ang nangyayari, hindi na tuloy mapalagay kasi binabasihan natin yung palagay doon sa sa verse. Di ba? Amen? So, ang pinapatungkulan ko dyan mga kapatid is, yes, hindi po ang mga Kristyano. Totoo po yun. Kasi kung babasahin natin po, ang chapter, ang verse 4, ang pinapatungkulan ko kasi, ang pinag-uusapan ko kasi dyan sa 1 John chapter 1 is the Gnostics. So mga Gnostics, alam nyo ba yung Gnostics? Ito po yung uri ng mga tao na hindi naniniwala sa physicality ni Jesus. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Then, they deny the reality of sin. Hindi sila naniniwala sa kasalanan. So, alam mo na, pag ang tao ay hindi naniniwala sa kasalanan, malamang babad na babad sa kasalanan ng pakasasa sa buhay. Tapos, ang mga Gnostics din, hindi sila naniwala ng salvation by faith or by works. Wala talaga silang pinaniwalaan doon kasi ang kaligtasan nila, ang sabi nila is true divine, parang divine na pahiwatig sa kanila. Yung parang nararamdaman na lang bigla nila, parang ganun na ligtas na sila at sila ituturo dun sa parang malayo sa katotohanan. Hindi lang parang malayo sa katotohanan, malayo talaga sa katotohanan. Okay, kaya ang sinabi ni Apostle John na sabi niya doon sa that which we have heard, di po ba? Which we have seen, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. So, ang pinatukulan dito ni Apostle John is si Jesus. Kasi nga, yung mga Gnostics po, hindi naniniwala ng kay Jesus, sa physicality ni Jesus. Hindi sila naniniwala. Kaya, sinabi ni Apostle John na nakita nila na
hawakan nila at nakasalamuha nila si Jesus. Yun yung inaano niya. Yun yung pinapaliwanag ni Apostol John sa mga Gnostics. Kasi ando doon to sa mga church itong mga Gnostics na to, mahalo to sa simbahan. At sila yung nanggugulo doon sa mga isipan ng mga members ng church. That is why, madaling maloko yung mga members pag di nila alam yung konteksto o yung salita ng Panginoon, lalo kapag mas binibigyan ng halaga ngayon sa panahon ngayon po, kasi mas binibigyan ng halaga yung mga Korean novelas, yung mga lagi YouTube, di po ba? Mga podcast ng mga yun, doon na po kasi parang naibaling na yung mga atensyon ng mga tao sa mga even Christians sa mobile gaming. Di po ba? Maraming Christians na nahuhumaling sa ganun. At sad to say na mas more on yung naigugula natin yung oras natin, panahon natin sa mga ganung mga bagay kaysa sa salita ng Panginoon. That is why pagdating ng mga Gnostics, kasi iba yung katuruan nila o yung mga nagtuturo ng iba, mas madaling matangay kasi kung tanungin mo ng mga tao sa Biblia, ang sinasabi nila ay si Badang, si mas kilala pa nila yun kaysa mga personality dun sa Bible, sa mga karakter sa Bible. So, biro-biro lang po yun mga kapatid, pero totoo pong nangyayari. And sana po, as we Christians, na mas lalo natin pahalagahan yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay, gawa ng nalalapit na po ang magbabalik ng Panginoon. At sabi nga ng Biblia, sa huling mga araw, maraming darating na mga bulaang propeta. Magdadatingan yung mga nagsasabi na sila lang yung maliligtas, na yung kawan lang nila yung maliligtas, at yung hiwalay sa kawan nila walang kaligtasan. Di ba ba? At yung iba naman nagsasabi na kami ang totoong simbahan, kami ang nagtatag ng Biblia. Di ba ba? So pag hindi tayo rooted sa salita ng Panginoon, siyempre madali kang matangay. Nung pumunta ako doon kailan ba yun? Biyernes, dapat mababa ako po sa magturo ng devotion natin. That time po, nasa Pugo po ako. And birthday ko kasi yun, tinawagan na manay-message yung child ko na kailangan pupunta daw kami doon. So pumunta kami doon, pero umuwi ko kaagad. Kasi ang ingay doon, nagtakantahan sila, nagiinom na. So, ano mo, mapapala ko doon. Mapapala ko lang doon. So, kumain ako. Yun, nabusog ako. Dahil after nabusog, pasalamat niya, uwi na kami. Pero yung dalawa ko, napaiwan doon. Doon sila natulog. Kasi, gusto ng mga anak ko doon, sinakaya ko sila. Nung time na yun, pumunta ako doon, sabi ng child ko, gulat ako. Sabi ng child ko, Dong, ang dami nang bumalik sa Katoliko may pastor na doon na bumalik na sa Katoliko dahil na ano sila nung nag-debate daw sila ni Father Darwin Vigliano, which is from Bohol also. Nalinawan daw yung pastor, kaya bumalik doon sa dati yung sabi mo, tumawa ako kasi nagulat nga pa na birthday lang ang pinunta ko doon. Birthday lang ang pinunta ko doon, tapos binungad ng tiyan ko. Ang dami na bumalik sa gusto ng tiyan ko na bumalik ako doon sa dati kong pinagisnan ko may at sabi ko tiya. Hindi kasi ako bilib dyan tiya nayayabangan kasi ako dyan. Nayayabangan kasi ako dyan tiya. Sabi ko, nung sinabi ko yun, nahimik daw yung tiyan ko. Actually, di ako nagpaliwanag sa kanya kasi nayayabangan ako dyan sa kasi kung panunukurin ko talaga yung kasi mayroong mga kapatiran natin, mga pastors
suppose ng ganang debate na ano na. Pero wala ako doon. Ang sa akin lang is nakikita ko kasi yung kayabangan ng pare na yun na parang sigurado siya sa ano niya, paniniwalaan niya na hindi naman siya nakabase sa Biblia. Ang binabasihan niya pag nasupport siya sa mga verses ng Bible, babalik siya sa reference. Ano kinalaman ng reference siya dun sa ang full authority ng ano is the Word of God, di ba? Importante yun. Hindi yung gawa ng tao. Kaya minsan, pag hindi alam ng tao yung salita ng Panginoon, kaya nga pag sinabihan ka, pag mag-share ka ng salita ng Panginoon, sabi, huwag ka mayawala, nasulat lang naman ng tao yan. Di ba? Nakarinig na kayo ng ganon? Maraming business na po, di ba? Na huwag kayo maniwala sa Biblia kasi sulat lang naman ng tao yan eh. Sagutin mo siya, bakit po? Pag isusulat po ba ng manok yan, may intindihan mo? Pag isusulat po ba ng kambing yan, may intindihan natin? Natural tao po ang nagsulat ng Biblia, pero kinasihan ng banal na espiritu. Kaya hindi yun sulat lang ng tao. Yes, sulat sa ng tao, pero kinasihan ng banal na espiritu. Dahil, kaya nga ang Biblia is inerrant, walang mali. Amen? Napag-aralan natin yan nung doon pa tayo sa Delion Building na ang salita ng Diyos ay walang mali, flawless ang salita ng Diyos. Kaya, napaka-importante po talaga sa mga anak ng Diyos na nakaugat yung mga pananampalataya natin sa salita ng Panginoon. Amen? So, asa na tayo? So, sa verse 4, sinabi nga doon na, which we have heard, sabi ni Apostle John, which we have seen, looked upon, have handled, concerning the word of life. So, si Jesus Christ ang pinapatungkulan dyan ni Apostle John, kasi nga, hindi nga naniniwala yung mga Gnostics kay Jesus. Verse 5, this is the message which we believe, which we have heard from Him and declare to you that God is life. So, ang sabi dyan, this is the message which we have heard. So, sabi niya Apostol John na ito yung mensahe na napakinggan namin. At ito yung aming i-declare o ibabahagi, isasabihin, ituturo namin sa inyo. Kanino? Sinong ayong audience ni Apostle John? The Gnostics. So, yan yung sinabi niya na this is the message which we have heard from Him and declare to you, Gnostics, that God is light. So, yun yung sinabi ni Apostle John. In verse 6, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. So, yung salitang we dyan, mga kapatid, kasi, generally speaking talaga, pag we, so, ibig sabihin nun is kasama. Kasama niya yung sarili niya pinapagpagpulan. Sa salita po, sa pagbabalita po kasi sa mass communication, sino bang mga ano natin dito na sa mass com? Ako, mass com din po ako eh. Mas komportable sa bahay. Ang sinabi po dyan ng we ni Apostle John is sa pag tawag na sa mga nagbabalita, sa mga newscaster, sa mga editorial. So may tinatawag doon na editorial politeness. Yan po yung sinasabi yan ni Apostle John is editorial politeness na di naman yung sinabi ni Apostle John na if we say that we have fellowship with Him, yung sinabi niya na if we confess our sins. Inilagay sa tama ni Apostle John yung sarili niya para hindi naman magmukhang nasa pusali ka, nasa pinakataas na pedestal,
nasa pedestal ka nakaano, tapos yung audience mo nakababad sa kanal. Yun yung ibig sabihin na editorial politeness, kaya nga nagamit sila ng we. Na if we confess our sins, ang tawag dyan is editorial politeness na ni Apostle John sa Pilate. Na hindi naman parang pag maano ka kasi ng mga audience mo na grabe naman ito tao ito magsalita, talagang grabe nasa lusak na talaga yung pakiramdam ng audience na nasa lusak yung mga kausap niya. Tapos siya nakaangat sa isang nagliliwanag na stage, parang ganun ba? Pero yun, ang sinabi ni Apostle John na editorial politeness, na talagang para maintindihan din ng mga audience ni Apostle John. Di ba? Sa atin po mga kapatid, dahil yun nga sinasabi natin na yung 1 John 1:9 is for the Gnostics. Kasi po, nung tinanggap natin si Jesus, pinatawad na ating mga kasalanan. Pero hindi po nangangahulugan nyo na hindi na tayo nagkakasala. Di po ba? Nagkakasala pa rin ba tayo? Nung tinanggap natin si Jesus, nagkakasala pa rin ba tayo? Amen. Kasi yung perfect sa atin is yung spirit natin. Untouchable na po kasi yung selyado na po kasi yung spirit part natin. Di po ba? Tinuro na ni Pastor Chris na tayo ay kawangis ng Diyos. Di po ba? Sa anong paraan? Di ba? So, ang Diyos ay Triune God. The Father, the Son, and the Spirit. So, si Caloocan Life Group is alam na nila ito, natakil na nila ito eh. Di ba? Amen? Amen po sa mga taga-Caloocan. Okay. So, ang tao po ay three-part. Spirit, which is yung tunay na ikaw. Yung spirit, di ba? Nung ginawa, nilikha ng Diyos ang tao sa pamagitan ng dust from the ground, buhay na ba yung tao noon? Hindi po ba, diba? Nang hiningahan niya doon sa nostrils, doon nagkaroon ng buhay. So, ang tawag noon is nishama. So, yun yung the breath of life. Kaya nagkaroon ng buhay ang tao dahil hiningahan siya ng Diyos. Yun yung tunay na tayo. Amen? So, yun yung na-born again sa atin. Di ba, nung nagkasala ang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. Ang kamatayan na tinutukoy doon na tinutukoy doon sa Genesis is hiwalay, pagkahiwalay ng espiritu ng tao sa espiritu ng Diyos. Yun yung kamatayan. Spiritual death. Di ba ba? Kaya nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ay nabuhay muli. Ano nabuhay muli sa atin? Ano nga bantay ba sa atin? Di ba? Yung spirit. Kaya yun yung naborn again sa atin. Amen? Yun po yung nabuhay muli. Kasi nga, yung patay natin na espiritu ay nagkaroon ulit ng connection sa Diyos nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. And yung 1 John 1:9 has nothing to do with our salvation Christians. Kasi tinanggap na natin si Jesus eh. Hindi na natin siya i-confess para maligtas ka ulit. So, ibig sabihin, pag i-confess pa natin yung natin is, nawawala pala yung kaligtasan natin kasi kaya kailangan natin mag-confess ulit para maligtas tayo. Amen? So, kailangan natin maintindihan ng maayos kung ano ba talaga pinapatungkulan ng 1 John 1:9. Amen? Kasi nga, ang pinapatungkulan ng 1 John 1:9, ang kausap ni Apostle John is the Gnostics. Gnostics, yung hindi naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala sa kasalanan, at hindi naniniwala na ang kaligtasan is pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sila naniniwala na ang kaligtasan is pamamagitan ng mga gawa. So, wala sila pinaniwalaan doon. Kasi ang kaligtasan nila ay sa pamamagitan ng secret na parang divine na parang nilagay sa mga isipan nila na ligtas na sila. Amen? So, you do not need to confess your sins to be forgiven.
Hallelujah. Kasi we are already forgiven. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, pinatawad na yung ating mga kasalanan. Amen? Amen? Sa Griego salita po mga kapatid, sa atin kasi, sa English natin, is meron tayong past, present, and future tense. Sa Griego salita mga kapatid, may tinatawag sa Griego salita na perfect tense. Yun yung wala sa atin. Sa Griego salita mga kapatid, yung sa 1 John 2 verse 12 na your sins are forgiven. Kung titingnan mo yan sa Griego salita, ang Griego salita niyan mga kapatid is aphaimi. Indicative, passive voice, then perfect tense. Ang perfect tense po na sinasabi na once you are forgiven, you're always forgiven. Yun yung sinasabi ng Griego salita. Perfect tense. So yun po yung binigay sa atin ng Diyos. Nung pinatawad ka niya, pinatawad ka na. Hindi na mawawala sa atin yun. Kung totoo kang tumanggap kay Kristo. Kung tumanggap tayong totoo, tunay, sincero sa ating mga kasing-kasing puso na tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! So, ang salitang aphaimi means you are forgiven and remains forgiven. And 2 Corinthians 5:19a sa NIV, ang sinasabi doon is sorry, wala. Sa cellphone. Sa ano pas, pwede mo ba sa 2 Corinthians 5:19? Yung first phrase ng 5:19 pas. God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. So not counting, hindi na ibinibilang. Diba, imagine, yung ginawa ni Kristo sa atin, nung tinanggap natin si Kristo, kung tunay tayo tumanggap kay Kristo, hindi na binibilang ng Diyos yun. Amen? Yung mga kasalanan natin, hiningi mo na ng tawad sa Diyos. Ang ginagawa kasi ng kaaway, ng demonyo, ng yawa, o yung devil, hindi na balik-balik na sa atin eh. Di ba? Kaya sinasabi na nagmumulto sa atin. Kasi yun yung pilit na ididikta sa mga isipan natin ng demonyo o ng devil na tayo yung makasalanan. Kaya minsan, hindi lang minsan, nadadala tayo sa mga ganun na kaisipan. Dahil hindi natin alam o nakulangan tayo sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sinabi ng 2 Corinthians 19 na that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them. Hindi na binibilang ng Diyos yung mga nagawa natin kasalanan nung tinanggap natin si Kristo. Hindi dahil gwapo ka, hindi dahil maganda ka, kundi dahil sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun lang po yun. It's a matter of faith. Kailangan lang po talaga natin pananampalatayanan, paniniwalaan, yung sinasabi ng Diyos. Kasi nga, pag nakabase tayo sa damdamin natin, sa isipan natin, kasi iniisip natin, paano ako na pinatawad? Hindi nakakasala pa rin ako eh. Di ba? Kaya yun yung laging bumabalik sa isipan natin eh. Bakit? Totoo ba pinatawad na ako? Nagkakasala nga ako. Di ba? Nakakumit pa rin ako ng kasalanan. Always remember mga kapatid that we are tripartite being. We are spirit, we have
soul, and body. So the spirit, yun yung pinaka tayo. Yung soul part natin is our mind, our emotion, and our will. Mind, emotion, and will. Yun yung soul part natin. Yung nakakaramdam ng sakit, yung nakakapag-isip ng hindi maganda, nakakagawa ng hindi maganda. So kung doon tayo magbabase sa isipan natin, sa puso natin, very shaky yung paniniwala natin. Very shaky yung foundation natin. Kasi, naka-base tayo sa ating feelings. Feeling, oh, feeling. Pag dyan nakabase yung pananampalataya natin, all just our feelings. Feelings lang, feelings. Wala. Maganda ngayong araw na to, mamaya-maya, pag may nakaamay, pag may nakasalamuang hindi maganda, hindi na maganda yung mood natin. Kasi naka-base tayo sa feelings. Sa ating soul po. Amen? So, kailangan natin panampalataya ng paniniwalaan na tayo'y pinatawad na ng Diyos. Amen? Hindi na ibinibilang ng Diyos yung mga nagawa nating kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero kailangan pa ba natin i-confess yung mga kasalanan natin? Oo naman po siya. Pero hindi po yun ang mga hulugan na nag-confess ka kasi nawala yung kaligtasan natin. Hindi po nawala yung kaligtasan natin. Kino-confess natin yung kasalanan natin para sa aming soul part, para ma-renew yung isip natin. Ma-renew yung... Kaya nga yung puso natin nasa baba ng isip. Kasi mahirap pag ito ang nandito. Di ba? Andun talaga kasi ang puso sa isip natin. Kasi mahirap pag yung puso ang paiiralin natin. Kasi nga, ang puso is ang kasing-kasing ay malimbungon. Sabi sa Biblia ng Proverbs, the heart is deceitful. So, kailangan natin na yung isip natin ma-renew. O, di ba? Binibilang pa ba ng Diyos yung kasalanan natin? Hindi na po. Kasi nga, tayo ay completely forgiven. Not counting. Wala, hindi na ini-impute ng Diyos yung kasalanan natin. Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, yun yung dapat paniniwalaan natin. Pananampalataya na natin. Di ba? Kung babalikan natin yung binasa natin kanina na, di ba, sabi natin, ligtas na tayo. Pero yung pamumuhay natin, nasa darkness pa rin tayo. So, niloloko lang natin mga sarili natin. Di ba? Dapat kasi, nagsicheck kasi talaga ito. Nagatanggap ka ng kaligtasan, may pagbabago na makikita sa ating pamumuhay. Amen? Hindi man yan makukuha sa isang magdamagan eh. Hindi man yan mansa na buhusan mo lang ng chlorine, mawawala agad. So it's a matter of process. Proseso po yan mga kapatid. Minsan kasi gusto natin ng pagbabago pero ayaw natin ng proseso. Kasi nga, yung proseso masakit po kasi yun eh. Minsan daan tayo ng proseso, gusto natin na, kaya nga nakahiligan natin yung mga instant eh. Instant noodles, instant dyan, instant coffee. Kaya yung mga sakit instant. Diba? Kasi nakahiligan natin yung mga instant nowadays. Di ba? Mga bago lang naman yan, yung mga instant na yan. Kaya nga, mostly ang mga sakit ng mga Pilipino is dahil sa mga kinakain natin. Dahil pilit natin kasi sa mga instant. Gusto kasi natin madalian eh. So always remember mga kapatid, our sins are forgiven. At ang pinapatungkulan ng 1 John 1:9 ay mga Gnostics na if we confess, so sa ating pamumuhay po, we're on the sa vision ng church na mag-start na tayo sa ating discipleship
At yung discipleship po natin ay hindi lang po yan mangyayari dito sa loob ng church po. Kaya nga, magti-training tayo dito sa loob ng church kasi lalabas tayo magdi-disciple. Amen? Sino po handa na? Sino po yung ready na? Alam ko kasi yung Caloocan, yung Batasan, yung sa Quezon City, they are ready for the discipleship. Importante po kasi yung mga kapatid na, di ba, nalalapit ang pagbabalik ng Diyos. Just imagine, even Apostle John, tinuturuan niya yung nangangaral siya sa mga Gnostics na hindi ka naniniwala kay Kristo eh. Hindi naniniwala ng kasalanan. Hindi sila naniniwala na ang kaligtasan ay sumagitan ng pananampalataya. Kahit sa pamagitan man ng gawa, hindi nila pinaniniwalaan. Pero nagkaroon yung bigat, yung kabigatan sa puso ni Apostle John na magturo sa ganitong mga tao is gusto din ipasa ni Apostle John sa ating mga kapatid na kailangan ng tao si Kristo. Kailangan nila i-confess ang kanilang mga kasalanan sa Diyos para magkaroon sila ng kaligtasan. Kailangan nila maniwala na si Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi wala namang ibang kaligtasan eh. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Hindi po binigay yung simbahan. Amen? May nagtuturo kasi na kailangan mong pumasok sa kawan. Kailangan pumasok, magpa-member sa simbahan ito para ka maligtas. No! It's a big no-no. Kasi, nung umakyat si Jesus sa langit bago sa di po ba? Ano sinasabi niya? Sa 28:19 ng Matthew. Diba? Pass. Basahin natin pass. Para makita natin. Yan siya na po mga kapatid. Actually, yung ano na yan, yung 28:99, wala po yan sa ano po, wala po yan sa ito sa tao, pero daanan lang natin po mga kapatid. Mateo 28:19. Verse 19. Diba? Ang sinabi ng Matthew 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ba't din na lang sinabi ni Jesus doon na umanib kayo sa ganitong simbahan para maligtas kayo? Hindi sinabi, hindi ganun ang pagkasabi ni Jesus eh. Diba? Yung mga unang Kristyano, sila, yung 12 disciples, ando doon sila, kasama ng mga bagong mga Kristyano, andun sila sa, nakita nila yung pag-akyat ni Jesus sa langit. At habang umaakyat, umaangat si Jesus, yun yung sinasabi na, to go to the world, to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Wala pong simbahan na tinutukoy ang Biblia. Wala pangalan na simbahan umanib ka para maligtas ka. Hindi po ba? Kaya nag-aaway-away nang dahil sa relihiyon. Kasi mas pinapahalagahan ng tao yung relihiyon kaysa relasyon sa Diyos. Kaya nga may patayan. Kaya nga may debate, nagpapaunahan kung sino yung tama, kung sino yung pagtalo ka sa mga paliwanag nila, kawawain ka sa mga audience, pagtatawanan ka, ibubuka din sa mga. Kaya wala pong sinabi si Jesus na tunay na relihiyon o pangalan ng simbahan na sinasabi.
Kasi ang church na sinasabi ni Jesus is universal. People who are called by the Lord. Yung assembly niya. Yung mga tao na tinawag ni Kristo, tumanggap kay Kristo all over the world. Saan man yan, sa China man yan, sa Pilipinas man yan, kung saan mang bansa yan. Yun po yung church, the universal church na tinutukoy ng church na o iglesia na sinasabi natin dito. Hindi po yung building na tinutukoy. Amen? So, balik tayo sa sa ating napag-aralan. Ang 1 John 1:9 ay hindi po para sa mga Kristyano o naligtas na. Ito po ay patungkol sa mga Gnostics. Dahil gusto niya po John na magkaroon sila ng kaligtasan kagaya nung natanggap ni Apostol John na kaligtasan. Na yung na-heard, yung nakita o nakasalamuha nila si Kristo ay yung mga katuruan ay tinuro niya ni Jesus sa kanila ay tinuro din sa mga tao. Kasama na doon yung mga Gnostics. Yung hindi naniniwala, yung mga atheist, hindi naniniwala ng Diyos. Kasama po yun sila. Hindi po selective ang Diyos nung mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung ganitong simbahan lang ililigtas po. Nung idinipa ng Diyos ang kanyang mga kamay doon sa krus ng Kalbaryo, para sa lahat po yung mga kapatid. Sinampal siya, hinaltak yung damit niya. Di ba? Sinapak siya. Yung sinabihan sa, alam mo sino sumapak sa'yo? Ano sagot ni Jesus? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Yun lang lagi sinasabi ni Jesus eh. Diba? Kaya, ano man yung klase mga tao na makasalamuhan natin, gaya rin po niya Apostol John, kailangan natin ituro yung tinuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Ihayag din natin sa mga Gnostics man yan, atheists man yan, o ano man yung mga unbelievers na makakaharap natin, makakasalamuhan natin. Kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos para magkaroon sila ng kaligtasan. Papayag ka ba na ikaw lang yung maligtas? Diba? Papayag ka ba na tayo lang? Kaya nga po magkakaroon tayo ng SOD. Magkakaroon tayo ng School of Discipleship. Sino po ba gusto magkaroon ng mag-aaral sa SOD natin? Amen. Kailangan po talaga kasi lalabas po tayo. At darating ang araw mga kapatid na hindi tayo magkasya dito sa dakong ito. Darating ang araw na baka sabihin ni Pastor Larry na mag-extend tayo hanggang doon sa may sasakupin na natin yun kasi hindi na tayo magkasya. Amen? Yun yung mga kapatid. Yun yung pinag-aralan natin ngayon na ang kaligtasan po o ang salita ng Diyos ay hindi lang ipapangaral sa loob ng simbahan. Kahit din sa mga Gnostics, mga unbelievers. Kasi nga sabi ng Diyos na kailangan ipangaral. We have to make disciples. Amen?